The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Good afternoon mga ka-Radyo Agri! Welcome sa programang Patok Usapang Trendy. Dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. Sa programang ito, sasamahan po ninyo ako sa halos isang oras ng chikahan tungkol sa mga trending topics at patok na usapan dito man yan sa ating bansa o internationally. Ako po si Coco, ang inyong host sa programang Patok. Siyempre, bago po ako magsimula, babati po muna ako ng magandang hapon, mga ka-Radyo Agri, sa mga ka-Radyo Agri natin na nakikinig sa atin on air and online via our Facebook page, Radyo Agri 90.1 FM Filmec, and via Transistor Radio 90.1 FM. Of course, good afternoon po muna to our Director 4, Sir Junicio G. Alvindia, to our Director 3, Sir Joel V. Dator, to the Chief of Applied Communications Division, Sir Elijah Z. Davalos, to the Section Head of STIPS, Sir Jet Malik G. Subaba, to the Section Head of STIDS, Ma'am Bess G. S. Magararu, to the rest of the hardworking Division Chiefs and staffs dito po sa ating ahensyang Filmec, good afternoon po. Of course, to our guards on duty, sa atin pong mga utility and drivers na nakabiyahe po ngayon na nakikinig sa atin through Transistor Radio 90.1 FM. Good afternoon po. To Ma'am Isis and Sir Ambo and Dr. Love na laging nakatune in on air and online. Thank you so much for always tuning in. Good afternoon po sa inyong lahat. Siyempre mga ka-Radyo Agri, don't forget to like and share our live stream on our Facebook page at Radyo Agri 90.1 FM, and don't forget to follow our social media accounts at Facebook, X, and Instagram and YouTube at the same username at Radyo Agri 90.1 FM. And we're back to our regular programming na tayo po ay bumalik sa Thursdays 2 to 3. Finally, mga ka-Radyo Agri, ayan. And syempre, welcome to episode 9 of Patok, Buy Less, Live More, How Mindful Spending Shapes a Better You. Syempre, yung mga topic po natin ngayon magkakakonekto. Papunta na tayo sa ating spending season o ang tinatawag na holiday season. Ayan, dito tayo may pinakamadaming nagagastos sa buong taon, di ba mga ka-Radyo Agri? But before we dive into our main topic for today, let us have a short recap on our last episode, which is Gifts Beyond Our Wrapping, the True Meaning of Giving. Ayan. Dito po napag-uusapan natin kung ano nga ba ang tunay na halaga ng pagbibigay ngayong holiday season. Gaya nga na napag-usapan natin last episode, hindi lamang material na mga bagay ang makakapagbigay saya sa ating mga mahal sa buhay. Madalas ang pagbibigay ng oras kung saan maipararamdam natin sa ating mga at ang ating pagmamahal at pagbibigay halaga sa ating mga mahal sa buhay ay sapat ng regalo para mapasaya natin sila. Siyempre, hindi nasusukat sa kahit anumang presyo o regalo. Ang saying nga natin, ang nadudulot nito sa ating pagbibigyan. Sabi nga natin, it's the thought that always counts. We should never let consumerism sometimes overshadows the heart of the act. As we said, real gifts that matter are kindness, time, and presence. And we ended the episode on a note, mga ka-Radyo Agri, na we should always remember na hindi mo kailangang maging mayaman para makapagbigay. Kailangan mo lamang maging bukas palad. Ayan. And before I start, mag-shoutout na nga tayo kasi nandito na ang ating syempre, ayan, very excited. Shoutout Kuya Jebo. Kaya hindi ko na shoutout last episode. I'm so sorry. Syempre, mga favorite si Millet. Ayan, nandiyan din si Faydan. Sila ate Pesh. Si Gian. Sino pa ba? Si Zaira. And of course, si Michael. Ayan, sila Joshua and sila Ayong. And of course, our ates and kuyas sa ACD Stids. Kuya Noel, Kuya Ray, Ate Vanet. And
si Ate Rose kung nanonood or nakikinig man siya. Ngayon, ayan. So, hindi ko na patatagalin pa mga ka-Radyo Agri. Let us proceed to our topic for today, which is titled, again, Buy Less, Live More, How Mindful Spending Shapes a Better You. Ayan. Ano nga ba yung point natin, no? Dito sa tinatawag natin na mindful spending. So, this will remind us, lalo na ngayong, sabi ko nga, spending season, na let us always remember to be a wise spender and not let consumerism win over us. So, hindi natin dapat kailangan sumabay sa uso or sobra-sobra ang bibilin ngayong holiday season. Ayan, to start this episode is all about the hashtag No Buy Movement. Ayan mga ka-Radyo Agri. Kayo po ba narinig nyo na ba tong hashtag No Buy Movement? Feeling ko nag-rise tong hashtag na to early in the year. Ang sabi nila ay hashtag No Buy Movement 2025, diba? Nasabi nila ngayong taon magbabago na sila. Ayan. And medyo nahirapan. Ako, personally, nakita ko tong hashtag No Buy Movement in the beginning of the year. Pero, syempre, medyo mahirap siyang panindigan, diba? So, I'm here to remind you guys, syempre, patapos na rin ang taon. Baka maisama natin to, diba, sa 2026, goals natin ang hashtag No Buy Movement. Ayan. And I myself think I really need to embody this movement. Ayan. So, ano nga ba ang No Buy Movement? It is a challenge where people commit to pausing unnecessary spending for a week, a month, or even the whole entire year. So, hindi ito about depriving yourself, na wala ka talagang bibilin at all, and hindi ito yung depriving yourself from the things you need. So, it's about resetting your relationship with money and consumption, diba? We have to restart our goals, kung ano nga ba yung mga needs talaga natin, diba? So, yan ang pag-uusapan natin ngayong episode mga ka-Radyo Agri. Pero before I proceed, I would like to remind our viewers on air and online na please like and follow our social media pages. We do have Facebook, X, Instagram, and YouTube at Radyo Agri 90.1 FM. Sa YouTube po natin, available po ang ating episode replays where you can rewatch our live stream shows anytime, anywhere. So don't forget to like and subscribe to our channel and hit the notification bell to get you notified when we do have new uploads. At syempre, bukas din po ang aming text and call hotlines, 0962-119-7445. Uulitin ko lamang po, 0962-119-7445. Ayan, so comment down below mga ka-Radyo Agri if you do have interesting hobbies or topics na gusto niyo pong pag-usapan natin dito sa ating programang Patok. And we will make that possible. Baka meron kayong mga kilala na have interesting hobbies or meron silang hobbies na very enthusiastic sila about that. Diba? Pwede natin po silang i-guest dito sa ating programa at ma-interview live dito sa ating programang Patok Usapang Trendy. Ayan. So, let us proceed. So, paano nga ba na-trigger or what drives the hashtag No Buy Movement trend? So, this is a trend that people are trying to get involved with. Ayan. So, that's why it's called hashtag No Buy Movement trend. Ayan. So, number 1 is the overconsumption on social media, 'di ba? Kasi it can make us buy. Lalo na ngayon na mga ka-Radyo Agri na marami tayong very active tayo sa social media, marami tayong napapanood, maraming mga product endorsement, especially from our influencers kahit saan mang social media platform yan, di ba? Kapag talagang pinromote nila, in-endorse nila yung product na to, talagang na-hashtag budol tayo sa mga products na ito. Lalo na yung mga TikTok videos, Instagram videos, YouTube, yung mga hashtag TikTok made me buy it, o diba, yung mga blue app or orange app, whole culture, yun yung mga kilala nating mga vloggers, influencers, whatever you call them, diba, na they will do a sit-down video, they will make a video hashtag haul, diba, of what they got in a particular shopping spree. Tas ang dami-dami nilang binibili na parang very nakaka-engganyo nga naman kasi unang-una, diba,
parang ang gaganda lahat ng products na, uy, meron siya nito, parang gusto ko rin ng ganyan. Especially kung idol natin yung pinapanood natin. Or meron naman silang mga napapakitang bagay na hindi natin sukat isipin na nag-e-exist pala, pero dahil nakita natin sa ating mga influencers, parang kailangan na rin nating bumili. Feeling natin gusto na rin nating bilhin, di ba? So, the no-buy movement pushes back against that feeling, di ba? It teaches us to think, do I really need this? Kailangan ko ba talaga to? Mabubuhay ba ako nang wala to? Kung kaya ko naman mabuhay nang wala to, di ba? Wag na lang natin bilhin. Ganyan. Ayun yung mga kailangan nating reminders, mga ka-Radyo Agri. Ayan. Pangalawa, financial awareness drives the hashtag no-buy movement, mga ka-Radyo Agri. Diba, with the rising costs of living, talaga namang ang mga bilihin sa araw-araw, the services, everything ay tumataas po ang cost sa araw-araw, diba? So, mas nagiging conscious ang mga tao sa kanilang gastos, diba? So, the movement gives people more control over their wallets, allowing them to focus on their essentials. At marami din po tayong mga hacks, mga ka-Radyo Agri, na at the same time, napapanood din natin sa ating mga social media pages, diba? Kung paano nga ba natin ma-expand ang ating financial awareness. Ano nga ba yung mga tanong na kailangan nating nire-remind ang ating sarili? Para po tayo ay magkaroon ng financial awareness, do I have enough savings? Ayan, di ba? Meron ding nagtuturo na bago mo bili na ang isang bagay, you have to make sure na meron kang times ganitong digit sa savings mo before you buy it para 'di ba hindi masasaktan ng iyong wallet. Yung mga needs ba natin, yun ba yung napaprioritize natin or more on wants? Tapos pagdating sa mga needs, parang gipit na tayo, 'di ba? May mga ganong times din. So you always have to know your priorities, mga ka-Radyo Agri. Ano ba dapat yung mga dapat na inuuna natin na bigyan pansin or bigyan ng space to our list, diba, ng mga uunahin natin financially. Ano ba yung mga investments natin? Gaya ng napag-usapan natin last time, ano nga ba yung self-investments na feeling natin dapat natin inuuna? Ayan, yung mga hindi natin inaasahan na needs pala. Tapos yung mga wants natin, 'di ba? Time na ba para bilhin? 'Di ba? Deserve ko na ba talaga 'to or dapat ko na ba talaga 'tong bilhin? Yung mga ganong bagay, mga ka-Radyo Agri. So it's very, very, very important na we educate ourselves also through financial awareness. Ayan, kung ano nga ba or kung tama pa ba yung ginagawa nating paggastos on a daily, diba? So, number 3 naman po is ang ating environmental awareness. Syempre, lalo na ngayon, laganap ang pag-order online or kung saan mang mga website yan, diba? Na we use shipping. We ship the products around the Philippines, sometimes internationally, diba? So, we always have to remember, mga ka-Radyo Agri, na every item we buy has a footprint, mga ka-Radyo Agri. So, di ba, from packaging to shipping, may epekto po ito sa environment. Even yung mga piniprint, di ba, ng ating mga seller before we ship the items. Medyo marami talaga din environmental factors or epekto sa environment ang pagbili natin online. The bubble wrap or yung plastic pa lang na pag ibabalot sa iyong item, di ba, para safe siyang makarating sa iyo for extra safety. The bubble wrap, yung mga boxes, though yung mga boxes, di ba, ay nabubulok naman siya, pero it also takes up so much space din sa ating trash. Ayan, so yung mga waybills na yan, yung mga stickers, yung mga packaging, sometimes, di ba, yung bumibili pa tayo ng mga product dahil sa packaging nila, pero hindi natin napapansin na it is very excessive, na nagagandahan tayo sa excessive packaging na ang dami-daming kasamang plastic, ang daming kasamang paper na pag dumating sa'yo, di ba, ang sarap niyang i-unbox, ang saya-saya niyang i-unbox, pero after nun, anhin ba natin yung packaging? Parang, di ba, yung product ba mismo na binili mo, worth it ba siya? Effective ba siya? Nagagamit mo ba siya on a daily? Yung mga ganyan. Kasi ang dami talagang factors, mga ka-Radyo Agri, na kung aaminin natin is very negative sa ating environment, especially nga itong mga pag-order natin online. Kasi tayo nga mismo pag bumibili tayo sa mga physical shops, yung packaging pa lang po nila, 'di ba? Parang medyo excessive na. What more kung online? Yung extra wrappings na ginagamit natin sa mga binibili natin. It also causes
a negative effect on our environment. So, kasama sa hashtag No Buy Movement, yung environmental awareness, kung baka naman excessive na yung nadudulot natin sa ating environment because of these orders sa buying, lalo na kapag tayo ay talagang nagsasplurge or talagang nagsha-shopping or merong mga times na talagang sunod-sunod ang pag-order natin, 'di ba? Maganda siya sa paningin, mga ka-Radyo Agri, maganda siya sa feeling na ang dami mong plastic na hawak, ang dami mong i-open, i-unbox. Pero let's also think na, is it worth it? Do I really need it? And, 'di ba, gaano ba natin masasaktan ang Mother Earth sa mga trash na naidulot natin through this order? So let's always be mindful, mga ka-Radyo Agri. Ayan. So, let us have a mindset shift, and instead of thinking about what to buy with your money, think about other things, diba? So, I will give you 3 things to think about. Pero diba lagi kasing madalas, ako may mga kilala ko, naririnig ko to na parang sa sahod na ano kayang bibilin ko sa sahod. So, diba, instead of how much will I save pag dumating yung salary ko, yung sahod ko, ang nasa isip, ano kayang bibilin ko? Diba? Saan ko kaya ilalaan tong pang-shopping na to instead of saving, diba? So, you always have to think, diba? What do I already have? Baka naman gusto mong bumili ng bagong jacket pero ang dami-dami mo ng jacket sa closet mo. Baka naman gusto mong bumili ng bagong damit pero ang dami-dami mo ng damit, diba? Na hindi mo napapansin dahil very much focused ka sa pagkakaroon ng bago. Even sa gadgets, mga ka-Radyo Agri, kailangan ko ba talaga ng 2 cellphone? Kailangan ko ba talaga ng 2 headphones or earphones? Yung mga ganong bagay, mga ka-Radyo Agri, na sometimes hindi natin napapansin, hindi natin napag-iisipan na mayroon naman na pala tayo, ba't pa natin kailangan bumili ng bago when it's already working, diba? So, kailangan you have to always think about, what do I already have? Mayroon na ba ako nito? Ganyan. Will it be a waste of money kung bibili pa ulit ako nang meron naman na ako? Diba? Ayan. So, second is you have to think, diba, what can I reuse or repurpose? Alin ba dito sa mga gamit ko na to yung pwede kong gamitin para sa iba pang bagay? Na instead na bumili ako ng bago, for example, lalagyan, yung mga lalagyan na nakikita natin na very aesthetic. Eh, meron naman na pala tayong existing na small baskets, kung ano man, organizers sa bahay na hindi na natin napapansin dahil nga very much focused tayo sa bibili ako nito para magawa ko. May mga ganun din kasi tayong mga tendencies, mga ka-Radyo Agri, na if meron tayong naisipang gawin, for example, mag-organize ng ating mga spaces, 'di ba? Instead of reusing or repurposing yung iba nating mga lalagyan, bibili ako ng bago kasi kailangan aesthetic, kailangan lahat white, kailangan lahat brown. 'Di ba? So instead of using what you have, saving money, saving Mother Nature from lessening yun ngang ating magiging trash sa pagbili nito, 'di ba? Bibili tayo ng bago for the aesthetics dahil gusto natin, because it will make us feel happy, 'di ba? Mas nakakasipag nga naman kasi, mga ka-Radyo Agri, kung may bago kang organizers or whatsoever. Pero let's always think about what we can repurpose or we can reuse, 'di ba? It will save us time from waiting for our orders or going out buying, and also it will save you money, 'di ba? At mapapanindigan mo ang hashtag No Buy Movement. And the third one is, yun nga, what habits can I change to avoid impulse buying? Dahil napakahirap nga namang labanan ng impulse buying, especially pag nandun ka sa mood na, lungkot ko, deserve ko to, pagod na pagod ako, deserve ko to, yung mga ganong klase ng linyaan, mga ka-Radyo Agri, diba? This will trigger naman talaga yung ating impulse buying, na parang bigla nating bibilin tong mga bagay na to dahil nandun tayo parang sa urge na kailangan ko mag-check out, kailangan kong may antayin, kailangan kong may look forward na parcel, ganyan, or no order, 'di ba? So, isipin natin, paano ko ba ito mababago? Ayan, paano ko ba lilin yung feeling na to sa ibang bagay? Ano ba yung pwede kong gawin para ma-break ko yung cycle na to, na sa tuwing natatahimik ako, ang naiisip ko, mag-open na lang ako ng apps, 'di ba? Where I can shop, yung mga ganun, or lagi ako wala akong magawa, lalabas na lang ako. That will also cost you money. That will also give you the urge to have an impulse buy, 'di ba?
So, let's So, let's always think about that, mga Karadya Agri. Ayan, bago ko i-continue, mga Karadya Agri, ang aking ang aking discussion, shout out po kay Sir Carl Allen Aquino. Ayan, na talagang shout out ako. Talagang sabi niya, para sa'yo tong episode na to. Sa'yo ko laging naririnig yung, ano kayang bibilin ko sa sahod? Ano kayang bibilin ko? Kailangan ko umorder ng ganito. 'Di ba? Ilang t-shirt ang binili mo? Ilang pabango ang binili mo? 'Di ba, Carl Allen? Ayan, yan ang isa sa mga example na dapat sumali, mga Karadya Agri, sa hashtag #NoBuyMovement. Ayan. Yan ang perfect example. Shout out, Carl Allen. Favorite line po kasi ni Carl Allen yan kapag malapit na ang sahuran. Ano kayang bibilin ko? 'Di ba? Ano kayang pwede kong bilhin? Yan. Huwag nating tutularan yan, mga Karadya Agri, because we're trying to be wise spenders. Ayan nga, huwag tayong magpapadala sa over-consumerism. Ayan. Meron pa ako isang kilala dito, i-shoutout ko na rin si Ma'am Badeth, na talaga naman over sa supply ng stationery. Ayan, isa pa yan si Ma'am Badeth, talaga namang ang joy niya naman kasi, ang impulse buy niya naman kasi ay kanya mga stationery, ang kanya mga highlighters and pens. Pero 'di ba? It will cost you money and it will cost you 'di ba, the urge for the impulse buy. Pero kung diyan naman kayo masaya, pero let's try to join the hashtag #NoBuyMovement. 'Di ba, Ma'am Badeth? No buy movement para sa kanya mga pens. 'Di ba? Ayan, mga ganyang klase ng no buy movement. Anyways, I will just i-sum up ko lang, mga Karadya Agri, ko ano nga ba yung mga dapat nating isipin. No, unang-una, what do I already have? 'Di ba, kailangan ko pa ba 'to? What can I reuse or repurpose? Ano pwede kong gamitin ulit, or kung saan ko pwede tong gamitin ulit to refrain me from buying, or what habits can I change to avoid impulse buying? So, yung impulse buying, yung urge na yan, subukan nating i-divert sa ibang bagay, mga Karadya Agri. Ayan. So with this, let us discuss a few points, no? I do have a few points with as to why na pag-usapan natin ang hashtag #NoBuyMovement, mga Karadya. Unang-una is the psychology of impulse buying. Ayan nga, galing tayo sa topic ng impulse buying. So, bakit nga ba tayo, 'di ba, napapa-add to cart? Pag-uusapan natin, 'di ba, kung ano ba yung nagti-trigger, ano ba yung mga emotions? Ito ba ay stress, boredom, or FOMO sa biglaang gastos, 'di ba? Kasi minsan, pag nakita mo na, ang dami na nilang may ganon, ako rin gusto ko ng ganon, hindi ako magpapatalo. Ayan, very guilty naman ako kasi pag ganyan mga friends ko, talagang nabubudol naman ako sa mga ganyang bagay, 'di ba? Pero that is the psychology of impulse buying. Meron talagang mga triggers, mga Karadya Agri, whether it be emotions, 'di ba, yung stress, boredom, pagod, kalungkutan, or sometimes peer pressure. Ayan ang mga nakakapag-trigger ng ating impulse buying that can cause us, 'di ba, to buy more than what we need. Ayan. So, ito ay kasama sa topic ng hashtag #NoBuyMovement. Pangalawa naman po is social media versus mindful spending. Gaya ng napag-usapan natin kanina, mga Karadya Agri, lagi nating iisipin, 'di ba, paano nga ba naapektuhan ng TikTok or Instagram yung spending habits mo. Isipin mo mabuti kung gaano kadami ba ang naibudol sa'yo ng TikTok or Instagram, ng mga influencers na yan. Gaano kamahal na ba yung nagastos mo from those influencers talaga naman na ang galing-galing mag-promote sa kanilang mga social media platforms, 'di ba? So, ano ba, algorithm ba ang gumagastos para sa atin? Kasi 'di ba, once we checked a product, lalo na sa TikTok, diba? Once we checked a product, once we added that to cart, yan na lang yung nakikita natin every single day. Kada swipe, every 2 or 3 swipes, yung product na yun na nakikita natin. Hanggang sa mabudol na tayo, hanggang sa matrick na tayo ng ating utak na, kailangan ko nga to. Ang ganda ng mga reviews. Ilang videos na yung nakikita ko, feeling ko trendy to. Feeling ko trending tong product na to for a reason. Susubukan ko, bibilin ko. 'Di ba? Yun. Isipin mo mabuti, is it the algorithm na gumagastos para sa iyo, or kailangan mo ba talaga to? 'Di ba? Number 3 is the whole culture to use what you have. So, ang daming influencers ngayon, 'di ba, na nag-shift na hindi na puro bili, kundi puro repurpose, reuse, at repeat outfit. So,
magandang epekto nito sa mga viewers, mga ka-Radyo Agri. Itong yung pagpo-post ng ating mga influencers na outfit repeating is very, very normal, di ba? We wash our clothes. We bought our clothes for a decent amount of money. Bakit hindi natin uulitin? Hindi dahil nagkaroon na tayo ng photo sa social media na suot na natin ito, hindi na natin pwedeng ulitin, 'di ba? Hindi naman po ang mga damit, hindi siya one-time use, 'di ba? Ang mga damit binibili natin 'yan para ma-ROI natin, para masuot natin ng ilang beses, 'di ba? Ng pangmatagalan. Ayan. So, it is a very good movement by the influencers to always remind our viewers na clothes, we can repeat clothes, diba? Outfit repeating is very, very normal. Pero if you're creative enough, diba, yung mga outfits na to, you can mix and match and create new outfits, mga ganyang bagay. So, it is also very, very helpful to have those kinds of influencers in your feed, to follow those kind of influencers who normalize talaga yung smart spending, yung tuturuan kanila na hindi naman lahat ng nakikita mo sa influencers ay kailangan mong bilhin, hindi naman lahat ng nakikita mong trending online ay kailangan mo pa sa'yo, diba? So that will also help you to join the #NoBuy movement and be a wise spender. Ayan, so for joining the no-buy movement, 'di ba? Paano nga ba tayo magsisimula kahit hindi extreme, mga ka-Radyo Agri, 'di ba? Yung from we can set categories to keeping a want versus a need list, 'di ba? Ito yung isa sa mga practical steps para masimulan natin yung no-buy movement. Hindi naman natin kasi kaya talaga entirely na puro needs lang yung bibilin natin for this particular time, diba? Especially if ang goal mo ay mag-join sa #NoBuy movement for a whole entire year. So, let's start small from the wants and the needs. Yung maliliit na wants and needs lang. Yung mga pagbili ng anik-anik. Ayan. So, we can start from that, diba? Eliminating that. Or also, yung mga unnecessary na binibili natin online. Unnecessary na, I think, paggastos, diba? Let's always think about that. Hindi ko kaya yung no-buy movement. Sabi ni Ate Mai, hindi raw niya kaya yung no-buy movement. Baka hindi na daw siya makapag-move niyan. Medyo mahirap yung no-buy movement, Ate Mai. Alam mo naman, kilala ko na tayo, diba? Para sa atin mahirap tong no-buy movement. Nung sinusulat ko nga, mga ka-Radyo Agri, itong topic nito, sabi ko, worthy ba ako mag-explain ng #NoBuy movement? Talagang ako na mahilig mambudol ng friends, ng workmates, talagang ako ang magdi-discuss ng #NoBuy movement. Pero diba, gaya nga ng sabi ko, Ate Mai, let's start small. Ayan yung mga unnecessary na hindi naman natin talaga kailangan. Baka pwede nating i-move ng a week before natin i-check out, diba? Kung talagang, let's wait for a week before we check that out. Kung talagang kailangan na kailangan natin. Baka naman makamove pa rin tayo kapag tinry natin siya. Ayan. Diba? So, gaya nga ng sabi ko, this is the holiday edition of the #NoBuy movement. So, hindi naman lahat ng regalo na bibili. Yun yung pinag-usapan natin last time. Diba? So, pwede tayong maglaan ng services, time, skills, or handwritten notes. Yung mas personal, mas heartfelt. Yan, Ate Mai, yes, kailangan natin ng #NoBuy movement. Pero kailangan din magtulungan tayo. Kasi tayo yung nagbubudulan dito, di ba? Parang kahapon lang nagpakita sa akin si Ate Mai nung kanyang chinek out, di ba? Dun sa chinek out niya yung link. Oh. Ako rin naman kasi yung pasimulo nagsisend ng link, 'di ba, ng mga sale ganyan. Pero pwede naman siguro once in a blue moon kapag kalang sale, 'di ba? Mga ganun. Let's see, 'di ba, what can we do for this no-buy movement? Especially the holiday season, mga ka-Radyo Agri. We can give meaningful gifts without shopping. Kasi sometimes dito nafe-feed din talaga yung impulse buying natin kapag holiday season. Talagang, syempre, pag para sa ating mga mahal sa buhay, talagang gusto mo naman rin bilhin lahat ng kaya mong i-provide, lahat ng pwede mong ibigay. Talaga namang bibigay at ibabalot natin yan pampadami sa ilalim ng ating Christmas tree para mas madami silang bubuksan sa holiday season, mga ka-Radyo Agri, diba? Pero, ayun nga, let us not lose the essence of giving. Hindi siya once a month, Ate Mai, ganun. So, let us not lose the essence of giving. Ayan, diba? So,
it's better if we give out our time, let's spend time with our loved ones, makipagkwentuhan po tayo mga ka-Radyo Agri, di ba? Or if gusto mo talaga, di ba minsan nahihirapan ka, ano kayo pwede kong ibigay na ma-feel niya na very personal, handwritten letters, handwritten notes, and there are people who would appreciate that, especially in our era na talagang digital lahat, na one chat away, di ba? Iba pa rin yung kapag susulatan ka ng letter for the holiday season, ayan, to give you to show you how grateful they are, or how to show other people how grateful you are. Ayan. So, yan ang mga pwede natin gawin mga ka-Radyo Agri. And also, there are financial benefits of conscious consumption. Yun yung sinasabi natin kanina, di ba? So, let's always think about magkano kaya yung maiipon natin kung magbabawas tayo ng impulsive buys. Gaano kadami kaya yung pwede mong maipon if you try to refuse, di ba, yung urge ng impulse buying mga ka-Radyo Agri. Let's always think about that because small changes can cause big savings. Kasi hindi natin din naman namamalayan yung mga feeling natin na ang mumura lang na binibili natin online. Kapag kinompute natin, kapag na-accumulate, ang mahal din pala, magkano rin pala yung nabibili natin, 'di ba? So, kung yung mga small purchases na yun ay kaya naman nating iwasan, kaya naman nating bawas-bawasan ng konti, 'di ba? This will give us big savings. Makakatulong din talaga to na makapag-save tayo for bigger things. Sabi nga nila, it's wiser, diba? For you to spend on nicer things, talagang yung medyo may presyo na kailangan mo naman talaga. Rather than buying yung mga anik-anik or yung mga unnecessary things na matutuwa ka lang for a few hours sa pag-uwi mo or kinabukasan, makakalimutan mo naman na yung bagay na yun. Hindi mo na rin naman na alam kung saan mo nilagay. Hindi mo na rin naman na pala magagamit on a daily. Yung mga ganong klase ng bagay or mga ganong klase ng purchases mga ka-Radyo Agri, we can always think twice about that. And let's think, kapag na-accumulate ko ba yung ganitong 100 or thousands worth of wants ko ba kapag naipon ko, ano yung mas bigger purchase na pwede kong gawin? Yung mas fulfilling purchase, yung purchase na mas magtatagal. Malay mo, pwede na palang appliance yung mabibili mo sa savings mo na yan. Appliances, yung mga kailangan natin sa bahay, di ba? Or if you've been wanting a very nice camera for a very long time, pero hindi ka nga makaipon because lagi mong inuuna yung mga impulse buys mo sa mga maliliit na bagay, di ba? Pag yung urge na yan ay ating iniwasan, madali na lang para sa atin ang makaipon mga ka-Radyo Agri. Pero in this economy, syempre hindi ko rin naman masisisi ang ating mga ka-Radyo Agri, di ba? At hindi rin naman natin ibaba siya mga ka-Radyo Agri natin kung medyo nahihirapan tayo mag-save. Kasi nga, in this economy, everything is very, very expensive. That is why it is also important for us to be wise spenders para naman hindi tayo talaga nasasagad mga ka-Radyo Agri. Ayan. So, next naman, 'di ba, ay ang mental clarity from decluttering and simplifying. Ito mga ka-Radyo Agri, this would also help you to join the #NoBuy movement, 'di ba? Mas kaunti, mas tahimik. Simplifying your space can make your mind feel lighter, 'di ba? If your space is cluttered, your mind is cluttered as well. Pero if your space is clean, very minimalist, very organized, you can easily organize your thoughts as well. You can easily relax, diba? Pero if you're into impulsive buying, ang dami mong binibili, everything will be accumulated, diba? And sometimes, nagiging kalat siya sa ating mga spaces. That is why we need to declutter as well and simplify our spaces para rin makita natin kung ano nga ba yung mga bagay na meron talaga tayo. Kasi sometimes hanggat hindi tayo nagde-declutter, hanggat hindi natin tinitingnan lahat ng mga bagay na meron tayo, hindi natin naiisip kung ano ba yung mga bagay na bili tayo ng bili, meron naman na pala tayo, ang dami naman na pala, tama naman na pala yung pagbili ng ganito. So it's very, very important, diba, na you declutter and you look at what you have para maiwasang bumili ng mga redundant na bagay, para maiwasan natin yung pag-waste ng money on unnecessary things or on things that we do already have na hindi naman natin namamalayan. Ayan mga ka-Radyo Agri. And lastly, 'di ba, the environment-friendly habits na kanina ko pa rin ina-emphasize, the simple eco choices such as reusable bags and repairing instead of replacing, at sustainable
gifting, di ba? Unang-una, reusable bags, especially, very uso naman na yung mga tote bags, di ba? Iba't ibang klase ng mga tote bags, mga Karadyo Agri. This is very easy. Ako, personally, medyo napapractice ko naman na to, di ba? I always put a tote bag or a reusable bag sa aking backpack. And nagagamit ko siya actually, and natututo ako na every time I go to the groceries, may bibilin ako. Instead of, di ba, asking for ilang paper bags or ilang plastic, di ba? I can easily just ask them na ilagay ito sa ating eco bag. Just when you're shopping for gifts, ayan, di ba? Ang dami rin naman nating bibit-bitin ng mga plastics or paper bags kapag namimili tayo ng gifts sa ating mga mahal sa buhay. So, let's practice to bring reusable bags or shopping bags para isang bitbitan, and also, we're eco-friendly kasi nababawasan ng ating mga trash. Diba, mga Karadyo Agri? And also, the repairing instead of replacing. Ito, especially kung meron naman din talaga tayong extra budget, sometimes yung mga bagay na nasisira, naisip natin na bakit ko pa ipapagawa yung papagawa ko, dagdag ko na lang sa pambili ko ng bago. Pero pag iniisip mo, ang mahal pa rin ng gagastusin mo kung bibili ka ng bago, mga Karadyo Agri, diba? So, let's always think kung marirepair pa naman, kung magtatagal pa ng a few months, a few years, diba? Kung hindi pa naman talaga natin kailangan ng bago, bakit tayo bibili ng bago? So, let's try fixing things first bago tayo talagang magkaroon ng impulse buy na palitan na. Kasi baka mamaya, konting repair lang naman pala yung kailangan ng bagay na to. Tapos bumili ka na kaagad ng bago. Eh di yung sanang gumagana pa, naging waste na lang siya, naging trash na lang siya. So, let's all be mindful spenders as well. So, pag tinawag naman natin sustainable gift giving, di ba? Let's us not give people yung mga unnecessary things. Ayan, kung feeling mo naman ng tao na to ay marami ng bagay, marami ng anik-anik, di ba? Baka pwedeng bumawas ka na, di ba, sa overconsumerism ng tao na to. Or, let's always think about giving gifts na talagang mapapakinabangan, eco-friendly, ayan, mapapakinabangan at talagang masusulit ng ating loved ones. So, ayan, at mga Karadyo Agri, ang points of the hashtag No Buy Movement. Kung ano nga ba yung sakop ng hashtag No Buy Movement, it's not about just depriving yourself from buying or not spending money. It is about not buying unnecessary things, not buying to help us be financially responsible and help, diba, our environment, mga Karadyo Agri. So, that actually sums up our topic for the hashtag No Buy Movement. Kaya ba, mga Karadyo Agri, are you willing to join the hashtag No Buy Movement this holiday season? Or pwede rin naman you use the hashtag No Buy Movement 2026 kung saan sisimulan natin ng taon by being mindful with our financial assets, diba? Maging wise spenders sa taon na 2026, since this year is also coming to an end, mga Karadyo Agri. So, let's all be mindful, let's be wise spenders, and let us not lose the essence of gift giving, diba? Let us always think about the meaningful gifts that we cannot buy this holiday season to make our holiday season extra special and full of love. Ayan, wag tayong maging masyadong materialistic, mga Karadyo Agri. From then on, matututo rin talaga tayong mag-save at matututo tayo sa totoong essence ng pagbibigay sa ating kapwa. Ayan. So, before we end, mga Karadyo Agri, I would like to remind our viewers on air and online na please like and follow our social media pages. We do have Facebook, X, Instagram, and YouTube at Radyo Agri 90.1 FM. Sa YouTube naman po, available na ating episode replays where you can rewatch our live stream shows anytime, anywhere. So don't forget to like and subscribe to our YouTube channel and hit the notification bell to get you notified when we have new uploads. Maraming salamat po, mga Karadyo Agri, for joining me today. Kung mayroon man po kayong hobbies or topics na gusto po ninyong pag-usapan sa ating show, just comment down below or message us on our social media pages, at bukas din po ang aming text and call hotline at 0962-119-7445. Uulitin ko lamang po, 0962-119-7445. Muli ako po si Colleen at ito po ang Patok Usapang Trendy. Dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM. Kasaganaan para sa bayan.